testimony ang ating simbahan. The first 7 years nato, wala kang makita na visible na assurance kung ang simbahan nito ay lalago ba o magpatuloy ba. The first 7, wala. Lord, ang simbahan natin o. Minsan may aatin ka, 50, sunod na linggo, 5 na lang. Ang sunod na linggo, 15. Ang sunod na linggo, 3 na lang. Kung tinanaw lang sa numero ang ating simbahan, hindi ka nag-abot ng 27 na tuwid, hindi kayo nadala ng mga bago ngayon, hindi kayo naka-avail ng privilege to be a member of the church here. Kung ako'y hininto doon sa before 7 years. We must be patient. Amen. Kailangan ng pasensya. Minsan may nilalagay ang Panginoon ng mga challenge sa atin. At sa kabila noon, pag nakapasa tayo, na pagiging patient namin doon pala ang mga blessing na ibubuhos niya sa ating buhay. But because of the lack of patience, we faint before the harvest. Ano ang sabi ng Galatians chapter number 6? Tingnan natin ang Galatians 6. Verse number 9. Let us not be weary in well-doing. Huwag daw tayo mapagod, huwag daw tayo manghina, at mawalan ng pag-asa sa paggawa ng mga mabuti. For in due season we shall reap. Amen. Amen. Pag hindi ka madismaya, hindi ka natin ang impatient natin consumer, hindi ka mawalan ng pag-asa, meron natin ang harvest, dahil ang lukso ng bibig, pagkay na itanong ka, mayroon ka manihin. Number 6, ano ang sunod na word sa ating teksto? 1 Timothy 6, follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, and number 6, ano ang pang-anim na salita? Meekness. Are you following now? Meekness. Tignan ninyo ang versikulo nito. Meekness, sabi niya, ang pagiging meek. Hindi ko ginawa ang verse sa Bible sa Old Testament. Ang pinaka-meekest people na propita ng Diyos was Moses. Amen. And that's why pinagkalat siya, tinawag siya ng Diyos. Moses was the meekest man on earth. Ang sabi ng banal na kasulatan, tinanglan mayroon tayong virtue of meekness. Look at Psalms 22 verse 26. Psalms 22 verse number 26. Be patient sa mensahe. Don't be in hurry. Ako wala pa akong pahinga. Mula sa airport, naghintay ng aeroplano, pagdating dito, direkta sa pulpito. Minsan, gusto na agad natin 30 minutes lang na preaching. Kumarating na sa last days ngayon na nababagod na tayo ng mahaba-haba ng preaching. Maging pasensyoso tayo. Amen. Ito ay nakapagbigay sa ating ng kalakasan. Psalms 22 verse number 26. Ito po ang sabi ng banal na kasulatan. The meek shall eat and is satisfied. They shall praise the Lord and seek Him. Your heart shall live forever. Amen. Ano ang blessing sa pagiging meek? Kakainin tayo ng Panginoon, kapalaki na tayo, i-provide niya natin ang mga pangangailangan, at kahit tayo naghihirap, maaaring kunti lang ang ating mga provision, maaaring hindi kasing sarap na kinakain ng iba, but with God, let us eat the blessing from God. We will be satisfied. Amen. Amen. Iba yung kumakain ka ng maramiyak na hindi ka satisfied. Iba naman kahit kunti lang kinakain mo, hindi na kasing lamig ng iba, kasing galing ng ibang mga makain, pero satisfied ka. Iba yung feeling na satisfied ka. Amen? So meekness is very important. Now, I will add to make it 7. Wala na mention ito, ay atin lang ang na-mention dyan. Going into 1 Thessalonians chapter 5. Pang-7 na bagay na dapat natin sundin. Commitment to follow. Not only righteousness, not only godliness, not only faith, love, patience, meekness, but number 7, 1 Thessalonians chapter
Hanapin natin yung mga mabubuti, huwag mga evil, huwag mga masasama. Huwag natin gayahin yung mga hindi maganda na mga lugar. Huwag natin gayahin, i-emulate yung mga buhay ng iba na nagdildi, mga buhay na walang respeto, kundi gayahin natin ang mga magagandang bagay sa buhay natin. Amen. So these are the things we must follow. Now, last step. Go back to our text. Number 1, what's the requirement to be preserved from apostasy? Number 1, Conviction to flee. conviction to Flee. flee. Number 2, Commitment to follow. commitment to follow. Number 3, ano ang sabi sa verse number 12 sa ating teksto mismo? Fight the good fight of faith. So flee, follow, and fight. Nilagyan ko lang ng 2 words, conviction to flee, commitment to follow, and number 3 now, courage to fight. Kaisog, bravery, kaisog tapang para makipaglaban. Hindi tayo magiging winner if we will not fight. Amen. There is no winning without warfare. We must fight and fight until maging winner ka sa battle na ito. Walang nananalo sa sagupaan sa labanan kung hindi ka makipaglaban. Maraming mga bagay na darating sa mga buhay natin na ang diablo ay gusto niyang sirain, gusto niyang tantangin, gusto niyang i-destroy, gusto niyang malain para pag ikaw ay napilaya na, ihintog na lang ka sa kanya. Pag-paralyze ka na, wala na yung mga bagay nito, wala ka na pinakasource kung may sabihin mo, hindi ko na kaya, why? Because pinilayan ka na ng kaaway. Bakit ang Amerika ngayon ay nasa dilema at wala ng pag-asa kundi ang second coming ni Kristo? Ang lahat ay ready na, ang ginuting handa na magpugot ng ulo, ang liberalismo, ang pag-take-over ng Barsalo at iba pang mga bagay ni Antichrist sa Amerika ay handa na. Bakit? Because it's not fighting! Amen. 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 Dumating sa punto na kumpiyansa na sila, they were so overconfident. Ang pinakalas na presidente na may God-fearing Thomas Reagan. But after Reagan, followed by Clinton, and so on and so forth, bumagsak ang Amerika. That's why kanta na lang sila, we want America ba? Napakita ko ngayong awit kayo. Why? Bakit sila ngayon ay pinay na? Bakit sila ngayon ay nawalan na sa tamang daan? Dahil they stop fighting. Ito rin ang mangyari sa buhay natin, mga kapatid. Kaya akalit may sakit ako. Fight the good fight of faith. Amen.